Hello mga ka-legit Dover Gods! Another updates po tayo this afternoon kung saan ay meron pong in-announce patapos pong i-announce ni Joey De Leon ng patungkol sa trademark ng Itbulaga ay meron pa po silang importanteng kailangan nating malaman ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, bago nga tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, legit Dover Gods at ilan sa mga patuloy na nanonood, sumusubaybay at lagi pong nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyo pong pagtitiwala. At ngayong araw nga ay pag-usapan natin ito dahil finally, nag-post po, napag-usapan po sa News Online, si Master Henyo Joey De Leon, nag-post po siya ng isang picture wearing E80 or Itbulaga shirt na meron pong nakalagay na 44 shirt, right cryptic caption. Joey De Leon made the rounds on social media new with the recent post. He shared a photo of himself posing before a monitor where the logo E80 was being displayed. It is also noticeable that Joey was wearing a shirt with the text Itbulaga printed on it. The veteran comedian published the photo along with a cryptic caption. So, sa kanya pong Instagram account, doon po talaga pinag-usapan ng todo ito pong kanyang shirt, kasi may signature pa niya eh. So, sa ilalim po niyan may signature, tapos personalized po ito 44-year shirt po nila na dapat isinuot nila sa kanilang ika-44 na taong anibersaryo. Kaso nga lang, dahil po nagpaalam na sila at hindi pa po sila legally binibigyan ng, kumbaga parang hindi pa pinapagamit sa kanila, Pero this time, ano po ang dahilan kung bakit po sinuot niya na ito? His post contained photo showing him posing in front of a monitor where the logo of E80 was shown. What caught the attention of many netizens was the shirt that E80 host was wearing. Joey Dome black shirt with text Itbulaga printed on it. His name was also visible in the shirt design. Along with the snapshot, Joey penned a cryptic caption about the initial E80 and trolls. E80, ito ang trolls. Ito daw yung ibig sabihin ng trolls sa TROLLS. Television Real Original Legit Lunchtime Show. The comedian and television host wrote. So yun po, alam nyo po kasi mahilig siya talaga mag-post ng mga cryptic post na ikaw lang talaga, kung talagang nakasubaybay ka sa kanilang history, talagang mauunawaan mo kung ano po yung nilalaman ng kanyang post. Kaya naman talagang inaabangan po natin kasi sabi po nila this October 16 meron silang i-announce alongside dun po sa sa kanyang pag-post nga sa kanyang Instagram. So parang sinasabi niya officially is talagang magagamit na po nila yung trademark na Itbulaga na bagay na umaga parang kino-confirm po ng IPO kasi na late filing, parang hindi na po umabot ang Tape Incorporated sa pagpa-file para po i-cancela yung cancellation ng registration. Yung letter po ni Mr. Joey De Leon na siya pong owner and creator ng title na Itbulaga. So, inamin naman po ni Miss Abraham or Miss Maggie Abraham Garduque na legal counsel ng Tape na talagang na-late po sila. At hindi sila umabot, din na sila pinagbigyan ng korte para po maghain ng kanila pong motion, And this time, eto na nga. So, matapos nga po, 'di ba, parang confirm na talagang 100% is makukuha na nga po nila yung trademark. Pero, nilinaw po ng E80 host ng TBJ at TBJ Production and Miss Jenny Pere na kung mapapasa kanila na po yung tinatawag na trademark ng E80, it doesn't mean na tapos na po ang kaso. According po sa ilan dito po sa IPO BW, na isang pinagkakatiwalaang news na itutuloy pa rin di umano ng TBJ yung kaso nila na i-file against dito po sa Tape Incorporated at sa GMA. Diba, kinasuhan po nila ito ng copyright infringement which is tinuturing nilang main case at almost billion ang kanilang hinihingi, dito po sa nasabing copyright case.
So, matapos nga po na, ito na nga no, ito po kasi yung case, sabi po ni Miss Maggie Abraham Garduque, na yung kanila pong mga case o yung mga inihain po nila na mga tinatawag na evidence is ano na po yun, kumbaga tapos na po yun, pero wala pa sila sa main case, which is yung copyright infringement dito po sa Marikina Regional Trial Court. Itbulaga host Tito Soto, Big Soto, Joey De Leon, collectively known as TVJ, have filed a complaints against former production company Tape and former network GMA for allegedly copyright infringement and unfair competition. So yun po yung ilan sa mga talagang ano nila, tututukan nila kasi napakalaking halaga po ng hinihingi no ng nito pong nasabing TVJ production dun po sa paggamit ng kanilang mga videos without the consent of this trio at ang ilang mga legit Dover cards. So eto na nga, no? So, ayun po yung ilan sa mga talaga ng mga bibigyan ng diin dito po sa case na ito. According to News 5, TVJ along with Itbulaga Executive Jenny Pere filed the complaint last Friday, June 30, while summon was received by the defendants on Wednesday, July 12. Following the summon, Tape and GMA have 30 days to file a response with the court. The complaint stemmed from Tape and GMA continued airing of Itbulaga episode and use of show's name. So, yun po yung kanilang hinahabol doon, ano. Kaya nga po meron silang injunction na if ever, kung mapagbibigyan ng court is hindi muna pwedeng gamitin ng tape, no? Pero sa nakikita natin parang sa IPO pa lang is panalo na nga ang TVJ pagdating po sa usapin ng trademark. So, tuloy pa rin po ang case nila. So, bago po tayo magtapos, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating mga latest updates at magre-react po tayo sa ilan sa mga komento po ninyo. Unahin po natin ang komento na nanggaling po kay Mr. Leonedes Buen. Sana magtuloy-tuloy na si Jimmy Santos sa Itbulaga or EAT pati si Roby para buo ng original legit Dover cards. TVJ Idol, please bring back Jimmy and Ruby para mas masaya. Ayun. So ito mga request no ng ilan sa mga legit Dover cards po ng EAT na sana nga is makompleto na sila kasi iba talaga yung original eh. 'Di ba? At medyo konti lang naman kasi yung mga host din ng branded na EAT no. Sabi po na Fred Pumanlag, unti-unti nang bumabalik ang mga pangsamantalang nawala sa ere ng TVJ. Ilang araw na lang ay may isang napaka-importanting pagbabalik sa TVJ. So, ito na nga yung sinasabi po ni Master Henyo na pirmahan niya na po, meron na pong signature. At meron ng confirmation, nakalagay na po yung 44, ano? Galing po nang gumawa eh. Sabi po ni Miss Shirley Fernandez, hello Artista Life, watching here in Hong Kong, shout out sa lahat ng legit Dover cards. Hello po sa lahat ng mga legit Dover cards po coming from dito po sa Hong Kong at sa ilan sa mga OFW nating mga kababayan from different part of this world, ano. Thank you so much for watching. And of course, another comments coming from Mr. Martin Cuenca. Thank you so much TVJ Defenders. Salute to all young professionals. Ayun. Thank you so much din po, ma'am. Salamat din po Mr. Martin Cuenca. Thank you so much. And another comments coming from Miss Fallen Angel 7674. Matagal din kasing naging kapamilya ng EBC Jimmy since 1980 pa lang. Nakikita ko na siya. Kahit sa mga pelikula ni na Big at TVJ, naging masaya ang TVJ din ang panahon kasama si Jimmy Sins. Naging bongga ang EAT kahapon or nung isang araw pa yun. Sa birthday ni JDL, napakasaya yun. Salamat po Miss Fallen Angel sa inyo pong palagi ang panonood at pagsubaybay. Salamat din sa pag-comments at pag-react sa ilan sa mga videos po natin patungkol po sa bagay na ito. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And of course, mag-comment na rin kayo sa comment section kung ano pong inyong mga saloobin. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.